we are now at our worst period in our bilateral relations with China. At hindi ko po akalain na mangyayari ito sa termino ng anak ng presidente na siyang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. It is a historical irony that Philippine-Chinese relations are at its lowest level during the administration of the son of the Philippine president who started bilateral relations with People's Republic of China. Sir, sa ibang paksa naman, ngayong patapos na po ang 2023, ano po ba ang iyo pong assessment sa political dynamics ng Pilipinas? Dami pong nangyari sa taong ito. Well, ang pinaka nakakalungkot ay yung pagtuloy na pagbiyak ng unity. Hindi ko naman po masisisi ang ating VP Sara kung tuluyan na mabibiyak yan. Kasi after all, ang kanyang budget ang pinaghimasukan na unprecedented sa kasaysayan natin. Na kung sino pa ang kakamping Vice President, yun pa ang pinagdiskitehan na budget. So malungkot po talaga yan. Pangalawa po, ito po ay taon ng isang mga pangakong hindi naibigay sa taong bayan. Wala po sa amin nung mga nangangampanya kami ng panahon ng eleksyon na nagsabi kay Presidente PBBM na mangako siya ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala pong kahit sino sa amin na nagbigay ng ganyang mungkahi. Nanggaling po sa kanya yan. Pero siyempre, susukati ng taong bayan ang nagawa ni PBBM sa pagkukumpira kung anong pangako. At nakita po natin ang pinaka-importanting pangako ay maila pa rin hanggang ngayon. In fact, nakakalungkot po na napilitan na nga ang ating PBBM na magtalaga ng permanent na Secretary of Agriculture matapos ang isang taon, itong buwan ng Nobyembre lamang. Ito po'y pag-amin na hindi na kaya ng pinakamakapangyarihang posisyon sa ating bayan na ibigay ang mas murang presyo ng pagkain sa ating mga mamamayan. So, dismayado po ang taong bayan ng buong akala nila na kapag ang presidente mismo pinakamakapangyarihan ang magpapaktakbo ng DA, yung mga walang ya sa lipunan, mga smugglers, mga hoarders ng bigas, ng asukal at ng sibuyas ay mapananagot, no? At mapapababa ang presyo, pero wala pong nagawa ang ating PBBM. Hindi ko po inaatake ang presidente, it's simply a statement of fact. Dahilan nga po kung bakit nagtalaga na siya ng permanenteng Secretary of Agriculture, pero kung maalala niyo pong sinabi niya dati, bibitawan lang niya ang Departamento ng Agrikultura kung nagkaroon na ng structural changes. At kumbaga, it can function even without the President as Secretary of Agriculture. Hindi po nangyari yun dahil wala pong structural changes at all na nangyari. At siyempre malungkot na sa panlabas na relasyon, lalong lumala ang relasyon ng Pilipinas. In fact, we are now at our worst period in our bilateral relations with China. At hindi ko po akalain na mangyayari ito sa termino ng anak ng presidente na siyang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. It is a historical irony that Philippine-Chinese relations are at its lowest level during the administration of the son of the Philippine president who started bilateral relations with People's Republic of China. Sir, anong payo po ninyo sa ating mga kababayan who share the same sentiments na yung pong binanggit po ngayon sa mga political dynamics po na nangyari ngayon 2023? Iba sa kanila discourage, kung babasihan mo itong mga comment dito sa ating live stream. Ang akala ata ni Speaker Romualdez na kapag tayo ay nagbibigay ng mga kritisismo, na nais nating pabagsakin ang gobyerno ng PBBM. Hindi po totoo yan. Tayo lang ang tanging istasyon na kumampi sa kanya. Nung panahon ng eleksyon, lahat ng mga istasyon, kinalaban siya. Kung tayo nagbibigay ng kritisismo, those are constructive criticisms. Dahil nais natin magtagumpay siya. Dahil kapag siya po ay hindi nagtagumpay, parang hindi rin na rin tayo nagtagumpay bilang kaisa-isang istasyon na sumuporta sa kanyang kandidatura. Di ba? So aking payo naman sa taong bayan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Naniniwala naman po ako na darating ang punto na magigising sa katotohanan si PBBM na gaya ng kanyang sinabi sa panahon ng eleksyon na ang susi para maharap natin na lahat ng pagsubok natin ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sana mamulat muli ang mata ng ating PBBM na kinakailangan ng pagkakaisa na naging mailap
dahil na rin sa gawain ng kanyang mga pinsan. Attorney, kamakailan lang din ay nagkaroon ng sagupaan ang militar at ng teroristang NPA, at bago pa ito during panahon ng Pasko, bago pa magpasko, ay nagkaroon din ng insidente ng bakbakan. Meron niyang isang sundalo, 'di ba, na nasawi dito. Nagpapalakas ata din sila, no, considering itong nung umusad yung tinatawag ng ating pamahalaan na exploratory talks, by yung show of power nila ng rebelding NPA ay andon para gunitain anibersaryo ng pagkamatay ni Joma Sison, at the same time ang anibersaryo ng pagkatatag ng CPP. So patunay lang talaga na dapat isang tabi na ng ating pamahalaan ang pakikipag-usap sa CPP, considering na sabi nga ng mga ground commanders, hindi na hawak ng nasa CPP mismo. Parang yung napatay nga dito sa Bukidnon, parang family business eh. Lahat ng mga leader nila doon sa grupo na yon, magkakamag-anak po, at notorious na nang-extort itong pamilya na ito ng mga NPA terrorist na sa mga negosyante, mga maliliit na mga negosyante dyan po sa Bukidnon, attorney. Well, talaga naman po, tatagal ang labanan sa panig ng gobyerno at teroristang CPP-NPA kung merong sensibilidad itong mga teroristang ito. Halos lahat po ng presidente nagkakaroon ng usapin kapayapaan. Pati po si Presidente Duterte, nag-appoint pa nga siya ng mga galing sa hanay nila bilang kabinete, hindi lang matataas na mga opisyalis ng gobyerno. No? Pero talagang ginagamit lang po nila ang kahit anong usapin para magkaroon ng pagkakataon na mag-regroup, mag-raise ng pondo para lalo pang lumaban muli sa Republika. Kaya nga po, walang sensibilidad, at kung hindi po tayo matututo sa kasaysayan, we are bound to repeat the mistakes of the past. Kaya nga po, mabuti na lang merong isang VP Sara na nanindigan na walang sensibilidad yung mga teroristang yan, at dahil ang sinasabi naman natin ay tuluyan na silang maglalaog parang bula, bakit pa kinakailangan makipag-usap ng kapayapaan? Tapusin na lang sila nang matapos na ang problema dyan sa mga teroristang yan. Sir, bago po tayo magtapos sa ating balitaktakan ngayong araw, marami pong mga former general ang nagsalita po hinggil po sa mga nangyayari ngayon, at mga produkto po sila ng Philippine Military Academy. Nagsasalita, pumupuna, may mga reminders at mga paalala sa dapat sanang tahak ng administrasyon. Gaano kabigat ito, sir, na komento para po sa mga tagapamahalaan? Ang totoo, aminin natin at hindi. Mula nung nagkaroon ng 1986 People Power Revolution na alam naman natin na suportado ng militar, nagkaroon na po ngayon ng mas malakas na impluensya sa ating politika ang ating kasundaluhan. Tama po na ang mga kasundaluhan dapat profesional, dapat non-partisan, dapat hindi nakikialam sa politika. Pero ang hukbong sandatahan din ang protektor ng ating mga kababayan. At yan po ay inukit na natin sa 1987 Constitution, dahil yan naman po talaga ang papel na ginampan nila noong 1986 People Power Revolution. So hindi po natin matatanggal ngayon sa hukbong sandatahan ang kanilang papel bilang protector of the people. Ang aking banta lang sa mga namumuno, kapag nagkaroon po ng banta na pag kinakailangan na ang hukbong sandatahan ay magbigay ng protection muli sa taong bayan, gagawin at gagawin po yan ng ating mga kasundaluhan. Dahil yan po. Bilang pagtatapos, attorney, ano ba ang hiling mo or wish para sa 2024? Well, sana po si PBB, maalala niya kung ano yung pinangako niya, pagkakaisa, na wala na po ngayon. Courtesy of sa kanyang mga pinsan. Sana po panindigan niya yung pangako niya na gagawin niyang lahat para makamit ang pagkakaisa. Sana naman po pakinggan niya yung nagbigay sa kanya para tumakbo ng presidente at naging taga-kampanya niya na si VP Sara. Huwag niya sanang tignan ang kalaban si VP Sara, at maalala sana niya na kung sino talaga ang naging kakampi niya nung kinuha niya ang mandato ng taong bayan para maging Pangulo.